DZXL. Tanong mga kasama, ngayong araw ho ng Biyernes. Kung kayo ang aming tatanungin, pasok nga bang maging bayani si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Taksangin mo, bantayan mo, huwag kayang 0961-630-7106 at pwede ko kayo mag-comment sa ating social media accounts, Facebook, Twitter, YouTube. Hanapin lamang ang DZXL News. DZXL. Pulso ng Metro. Kasama ho natin si Ginoong Larry Gadon mula sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes, at good afternoon sa lahat ng mga taga-subaybay. Siguro ng unahin ko na programa. po yung tanong, kayo ba'y para sa inyo pasok na maging bayani si dating Pangulong Duterte? Naku, malayong malayo. He was a murderer and he splurged the country's wealth. Ang inilubog niya tayo sa utang. At saka wala siyang vision. Walang vision yung kanyang leadership. How can you consider him a hero? Opo. Puntahan ko ho si Vice President Sara Duterte kasi may report ko kami kanina, may komento kayo sa kanya. Ito'y kaugnay sa maraming Filipinong nagalit, handang magprotesta para ho sa kanyang ama. What is your opinion, Sir Larry? Well, sila lang nagsasabi niya na maraming galit. Ang isa pang sinabi niya, entire Filipino people. Paano naging entire? Asan? Nasaan yung mga nagagalit? Hinahamon ko nga siya na magtawag siya ng tali sa EDSA kung sinasabi niya na maraming nagagalit. Sa totoo lang ang mga tao ay satisfied na siya ay makulong, na siya ay nakakulong. At napakarami ng mga tao nagsasabi na talaga may kasalanan siya. So hindi yung hallucination lang ito ni BP Sara na maraming tagahanga yung kanyang ama. Oo, pero So lang wala kahit nga nung nagrarally sila ng maisog rally nandun pa mismo si former President Duterte. Wala namang tao. Pero Sir Larry, naalala ko may interview kami sa isang abogado nila at pinagmamalaki nila yung mga nangyari sa isang religious activity na talagang milyon ang sumama bilang support at nakikita nila sa dating Pangulo at kay VP Sara. Okay. Yung ano kasi na yan, yung INC na yan, obligado sila pag nag-utos ang kanilang pamunuan. So, umattend sila ng rally not out of their own volition and not voluntarily, kundi kasi utos sa kanila. And besides, ang yung INC naman, mali naman ang pagkakaunawa ng mga tao na sila ay napakarami. Sa ating bansa, ang may pinakamarami na na relihiyon ay ang Catholic. And the Iglesia is only 6%. Ang Catholic is around 84%. And the rest are nasa 2 to 3%. Pero hindi nila pwedeng sabihin na napakarami nila. In fact, yung kanilang boto is only around 1.2 million. Hindi mo sila ganun karami. Yung kiniklaim nila 5 million yung boto. How can that be? Wala pang 5 million yung membership nila. At saka ang kanilang members naman ay hindi naman lahat botante yon. Opo. Tatakbo ho siyang Pangulo na paaga ho at sinasabi ho ng kanyang mga kalyado na siya po ay talagang napakalakas at talagang... Nako, ano lang nila yan? Pampalakas lang loob nila yan yung sinasabi nilang malakas. Hindi nga siya makahakot ng tao Wala nga siyang walang attraction sa tao And yung paano siya magiging malakas. Tingnan mo ito, Lourdes, kung talagang bibigyan mo ng political analysis itong ating eleksyon. Ang Pilipinas ang politics in the Philippines is divided only to two major groups, Marcos and Aquino. Ngayon, yung mga Marcos, loyalist, at saka yung mga Ilocano, yung mga Waray, natural hindi siya iboboto kasi galit sa kanya
dahil ipapatapon niya yung bangkay ni President Marcos Sr. Sa West Philippine Sea. Tapos gusto niya ipapatay si BBM, gusto niya ipapatay si Liza at saka si Martin. O sinong mga Ilocano at mga Waray ang boboto sa kanya? Natural, wala. Ngayon, pagdating naman sa mga Dilawan, yung Aquino camp, hindi rin naman siya susuportahan sapagkat meron silang sariling kandidato na kanilang sinusuportahan. Andyan na si Madam Leni, andyan si Kiko Pangilinan, andyan si Bam Aquino, si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros. Paano hindi siya makakasingit yan? At saka isa pa, galit na galit sa kanya yung mga yan. Galit na galit kay doon sa tatay niya, kay Duterte. At ngayon, itong mga leftist naman, pagpalagay mo third force sila, lalong wala siyang makukuhang suporta dyan dahil galit na galit sa kanya ang mga leftist. Galit na galit kay Duterte at saka kay Sara mismo. In fact, makita mo naman yung teacher party list at yung kabataan party list, talagang dinidenounce siya. O yung kung ang asahan naman niya, yung INC, napakakunti. Pagka siya ay tumakbong presidente, hindi pa siya makaka 5 million. She cannot garner 5 million votes. Hindi siya mananalo for you. Hindi talaga. Kaya lang naman nanalo yan na VP. Kasi sumama siya kay BBM. At saka syempre, alam ko ang mga internal information, mga confidential information nung mga eleksyon nung 2022 at saka nung 2025. Kasi syempre, kasama ako sa line-up kaya hindi tumakbo yung presidente si Sara dahil alam niya na talo siya. Alam niya wala siyang boto. Kasi noong Lourdes, noong 2021, before magkaroon ng filing of candidacy, ay nagpa-survey ang Malacanang. Inutusan nila ang mga congressman na mag-survey ng internal survey, mag-conduct na internal survey sa mga distrito nila without using Pulse Asia and SWS kasi alam naman natin na bayaran niya mga yan Kung sino nagbabayad, yun yung mataas. Ngayon, lumabas doon sa mga internal survey nila na ang number 1 ay si BBM at ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Napakalayo niya. Ang rating noon ni BBM ay 18%, si Leni ay 11%, si Sara ay 4%. Kaya nga matigas ang kanyang paninindigan na hindi siya tatakbo na presidente kasi alam niya talo siya. Sir, sandali pero parang hindi po yan ang nasabi ni Senadora Amy Marcos. Baliw yung si Amy. Si Raulo yan nakita mo naman na si Amy, sayang yung talino niya. Biro mo, kinakampihan niya yung magnanakaw, kinakampihan niya yung kurap, at yung kapatid pa niya ang kanyang sinisiraan. Si Raulo yan si Amy. Baliw yan. Kaibigan ko dati yan pero baliw Sa tingin niyo ba may pupuntahan yung impeachment? Oo, meron. Sapagkat matitibay talaga ang mga grounds dyan. Ito na lang bigyan kita isang example na ground. Ang sabi ni VP Sara, nag-issue siya ng 15 million na pondo para doon sa Youth Summit na ginawa ng Armed Forces of the Philippines. O di ba, meron silang certification na nagbigay sila ng 15 million. Ang nag-testify yung AFP, sabi nila, wala, sarili naming budget. Wala kaming kinuha sa VP, sa Office of the Vice President. Yun pa lang Kahit isa nga lang pag-usapan, yun lang pag-usapan, booking na. Booking na. Doon pa lang. At saka syempre, yung mga Mary Grace Piatos niya. Sir, napakara. Ito po, huling tanong ko po, Ginoong Larry Gadon. Ito, sabi ho kasi, ay sa pinakauling statement niya, napuna niya yung kahinaan daw ni Pangulong Marcos na harapin itong krisis na ito. Unlike nung humarap ang kanyang ama sa pandemic. Ano po ang inyong komento? Magkaiba yung pandemic, magkaiba tong gera. Alam mo, yung sinasabi nila na dapat nagpadala agad ng eroplano, hindi po pwede dahil closed yung airspace ng most of the countries in Middle East. Isinara yung kanilang airspace. At kung meron mang open,
delikado, baka mamaya tamaan ng mga missile. In fact, meron nga isang commercial plane na tinamaan ng missile dahil nagkamali ang mga sundalo, akala nila fighter plane. Oh, di ba nasa dyaryo naman lahat yan? Isusugal mo ba yung ano mo, yung buhay ng mga kababayan mo dahil kasi gusto mo lang magpakitang gilas na nagpadala ka kaagad ng eroplano? Yung mga nakapagpadala tayo ng eroplano pero doon sa territory na hindi na aapektuhan ng giyera. For a time nakapagpadala tayo doon sa UAE. Pero hindi doon mismo sa Iran at saka doon sa countries na surrounding Iran. Kasi close ang airspace eh. Alam mo ba ang ibig sabihin ng closed ang airspace sa Lourdes? Pag kami nakita silang lumipad dyan, babarilin nila. Apo. Wala nang tanong-tanong. Nag-declare na nga silang closing airspace eh. At kung merong lilipad dyan, di natural, bobombahin nila. Okay. Sir, maraming salamat sa inyong oras ha. Mabuhay po kayo. Good afternoon, sir. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat. DZXL. Si Ginoong Larry Gadon, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Sa kanyang statement na paghamon na sige, tinan natin, magpatawag ka ng rally kung may mga sasama sa'yo. Ano? Kaugnay nga sa mga usapin sa pamahalaan, sa gobyerno, pagpapatakbo ng dating niyang ka-unity team, dating BFF, di ba? Dating friend na si Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, sinagot na rin po yung mga usapin dito po sa impeachment, no? Usapin